tingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network at kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Yun! Oras mo natin sa buong Pilipinas. Meron tayo, 3, 2, 1, go! Yeah. Yan, anim ha? 6 na minuto. Talagang inintay yung pang-anim, ano? 6 na minuto makaraan ng alas 10 ng morning! Humanda na sa mga malalaking balita. Trending viral. Pinag-uusapan sa buong Pilipinas at buong mundo. Ronda Pilipinas Headlines. Narito na mga headlines sa Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. Sa ika-4 na sunod na buwan, inflation rate sa bansa bahagya pang bumagal. Ronda Pilipinas. Senado binalaan kung ibabasura ang impeachment case laban kay Vice President Duterte. Ronda Pilipinas. Sino nagbigay ng babala? Pagpapaliban ng EDSA Rehabilitation, suportado ng isang urban planner. Ronda Pilipinas. Pope Leo XIV nanawagan para sa kapayapaan sa gitna ng digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia. Ronda Pilipinas. Dating Senador Manny Pacquiao pagkatapos matalo, puspusan na ang preparasyon para sa kanyang boxing comeback. Ronda Pilipinas. Alamin kung ano ang posibleng kainatnan ng ating long weekend sa live weather report ni Daryl Justin. Ronda Pilipinas. Uy, seryoso to. Michelle D. nakagat sa mukha ng kanyang alagang aso. Ronda Pilipinas. Ayaw i-refund ang nabili mong expired na pagkain sa grocery? Alamin ang kaparusahan sa NBI. Naku, bawal ito. Ronda Pilipinas. Totoo nga ba na mas na-attract tayo sa taong hindi sigurado sa atin? Mamaya, let's prove it. Ronda Pilipinas. Hindi sigurado sa atin kung tayo ay babae o lalaki. At over-the-counter payment, mawawala na raw sa MRT at LRT. Yan ba ay fact or fake? Alamin! Ronda Pilipinas. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Aha! Ano nga yan? Aso, pusa, tulad natin. Magkaaway lahat ng oras. Yan! Mga senador! Mga senador! Posibleng magkasundo. Sino daw galing yung fake na resolution kahapon? Ang naglalabas ang balita kahapon galing kay Senator Bato. Kay Senator Bato daw. Yes. Pero ang sabi ng, sino ba yung isang senador na basa ko kanina? Ang sabi
ni Senator Coco Pimentel, Oh. ang sabi niya kulang sa sustansya, Oh. kulang sa forma. Mhm. Pagka ganun, kung ako si Senator Bato, hindi ko na amin yan. Wag na lang. Oo. Uy, meron ako nabalitaan kahapon. Oh. Ang sabi ho ni Secretary Vince Dizon, hindi pa handa ang mga jeepney na mag-modernize. Oh. Hindi kayang magbayad ng 30 to 40,000 para babayaran yung kanilang mga e-jeepney. So, paano na? Sandali. Pagagalit na naman si... Ba't sabi nila kahapon babalik na raw ang modernization? Hindi daw. Kasi Hindi. ito'y sinang-ayunan ni Pangulong BBM. Okay. Dahil lang ito daw mga kumuha ng mga Egypt ay hindi nakakabayad. So okay. ibig sabihin, baka muli nilang pag-aaralan tulad ng EDSA, ano ba naman yung sekretaryo? Ano ba naman lahat ng mga proyekto mo laging sa bagay ang modernization hindi kanya. Tama. Hindi kanya yan. Itinuloy lang niya yan. Oo. Pero siya na yung nandyan ngayon. Yes. So, pag-aaralan ulit, itong, baka akala nyo hindi na matutuloy yung EDSA rebuild, Hindi yung totoo yan. Parang na-postpone lang. Na-postpone lang. Yun daw 2 years na gagawin ang EDSA, yan ang pakiusap nitong si Pangulong BBM gawing 6 months. Yes. Tama. Gawing 6 months. Itong modernization ng ating transportation, ito daw ay pag-aaralang muli. Okay. 'Di ba? Tama. So pag-aaralan kasi daw karamihan daw sa mga kumuha ng yan ang sinasabi ko yan na. Kung 30 to 40,000 ang babayaran mo doon sa Egypt, kahit na may subsidy ang gobyerno, magkano lang ba ilang percentage lang ba ang bibigay ng gobyerno? 10 to 15% lang eh. That's low. Kung 30 to 40,000 ang binabayaran mo, paano yung boundary mo? Wala. 'Di ba? Paano ngayon tayo kung lahat 'yan ipipigilan ninyo at huhulihin ninyo yung mga jeeps na hindi magmo-modernize, sana sasakay yung mga kababayan natin. Yung 12 oras na binabiyahe nila, dadagdagan pa nila yung panigurado. Kung natuloy-tuloy pa itong EDSA rebuild na to, pahirap din to sa bayan natin, 'di ba? Yes. Alam mo kanina, sa totoo lang nakikinig ho ako dun sa programang Pasada Balita. Yun. Kasama sina John Ibanez Yan. at Oh. Drew Nasino. Ha. Tama yung sinabi ni Architect Palafox kanina. Yung EDSA gawing 3. Tama. Diba, sa ibabaw, Ah. sa gitna, yung mismong dinadaanan natin, Yes. at saka yung subway. 3. Okay, tama. Kasi hindi na, kahit anong gawin niyo dyan, sabi niya, traffic pa rin yan. Hindi naman lalaki yan eh. Di ba? Pero kung dadagdagan nyo, lagyan nyo ng tulay, ng skyway. Yep. Sabihin natin, mangarap na tayo ng tuluyan, lagyan natin sa ibabaw ng skyway. Itong EDSA rebuild. Kahit na may bayad, sabihin natin may bayad yung, yung EDSA skyway. Palagay ko marami pa rin papatol eh. Papatol. Marami pa rin papatol. Ibig sabihin, marami pa rin dadaan kahit na may bayad. Sabihin mo na yung gitna, yung dinadaanan ngayon, libre na yan, okay na yan, given na yan. Pati yung subway, isasabay ninyo sa ilalim ng EDSA, palagay ko, may ibsa ng traffic dyan. Pwede. Kaya nga sabi ko, ang EDSA, papunta yan sa mga syudad. Yes. Papunta sa mga mall, papunta sa mga palengke, papunta sa mga trabaho ng Pilipino. Ilan ang nakakabit sa EDSA? Ang dami. Parang Sa mga syudad. Isang malaking puno ang EDSA na maraming ugat sa iba't ibang syudad. Di ba? Mas maganda siguro, maganda yung kaso hindi yata pinakikinggan si architect eh. Hindi ba nakikinggan? Bakit kailangan mga lampag na architect para pakinggan siya. pag pinakinggan mo kasi to, walang kita. Ano naman Walang tayo? kita, tama eh. Walang kita. Baka ngayon syempre bago na yung ating administrasyon. Baka bago na din yung secretary. Yes. Baka panawagan natin kay Secretary Dizon. Baka pwede kayong mag-meeting. Maski kapi-kapi lang. Nitong si Architect Palafox. Yan. Palafox. Tama no? Palafox. Palafox. Sige, Para pagka pinakinggan mo si Architect Palafox, ang magiging idea ay ox na ox. Ginawa na naman Ox politiko na. na ito. Para lahat ng problema natin, ox na ox kay Architect Palafox. Yun! Di ba? Okay ba? Kape-kape lang yan. Ganito sa balot. Ay, hindi pala. Di ba? Kung ayaw nyo magkape, iced tea.
Diba? Burger. Burger. Yeah. Barger. Barger. Barger, balikan natin yung modernization. Naku, magwawala si ano niyan. Yung mga nag-modernize na. Si ano, di ba? Sino? Si Ka... Ano pangalan nito? Dito. Si yung kano ni Calando. Calando Yung kabila. Marquez. Yung isa ba? Yung... Sino ba to? si Kaubet. Si Kaubet. Si Kaubet. Si Kaubet, tanggol ng tanggol dyan sa modernization na yan. Tama daw yun. Nanonood ng Batang Quiapo. Oo. Ay, nako! Live na tayo sa DWIZ News Nationwide at live na rin tayo sa DWIZ News FM Regional Stations and of course sa Radyo Ronda RPN at sa lahat ng mga ginagawang radyo kanilang mga TV, Aliw Channel 23 at DWIZ News TV. Magandang araw, Pilipinas. Ako ang iyong magiging tagapagbalita. Kasama si Daryl. Ako si Dennis. Tayo'y magkasama. Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Sa detalye ng mga balita, bumagal pa sa 1.3% ang inflation rate ng bansa nitong Mayo. Kumpara ito sa naitala ng Philippine Statistics Authority o PSA na 1.4% noong April. Ayon sa PSA, ang bahagya pang pagbaba ng inflation noong isang buwan ay bunsod ng pagbagal ng pagtaas ng housing, water, electricity, gas at fuel costs. Gayunman, nananatiling mataas ang presyo ng karne na tinukoy ni National Statistician Dennis Mapa bilang pangunahing contributor sa inflation noong isang buwan. Ronda Pilipinas. Uy, tanggap tayo ng isang report. Senado binalaan kung basta na lang ibabasura ang impeachment case laban kay VP Sara. Sino nagbabala? Alamin sa report ni Patrol 19. Celi Ortega, Bugueno at Iseli. Go! Paglabag sa konstitusyon, oras na basta na lang ibasura o i-dismiss summarily ng Senado ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Itinayag ni Senate Minority Leader Coco Pimentel sa harap ng pinapaikot ni Senator Ronald Bato de la Rosa na resolution na nagsusulong na ibasura ng Senado ang impeachment case laban sa Vice Presidente. Giit ni Pimentel, malinaw na sinasabi sa ating konstitusyon na trial by the Senate shall forthwith proceed. Ayon sa Senador, kung meron ng na impeachable official, kailangang marinig ng taong bayan ano ba ang mga ebidensya mayroon ang kanilang mga representante o ang mga kongresista na nag-impeach kay VP Sara. Kailangan din anya na bigyan ng pagkakataon na ang na-impeach na opisyal na depensahan at linisin ang pangalan niya, kaya dapat magsagawa ng paglilitis sa ang Senado kay VP Sara. Paliwanag pa ni Pimentel, kung susundin ang rules of court, dapat na aksyonan at talakayin ang resolution o anumang motion na ibasura ang impeachment case ng Vice Presidente kapag nag-convene na ang Senado bilang impeachment case. Hindi anya dapat pag-usapan ang nato ng resolution sa regular o legislative session ng Senado. O narito sinabi ni dating Senator Laila de Lima na hindi pwede na aksyonan, pagdebatehan at pagbutuhan ang resolution ni Senator de la Rosa sa regular session ng Senado dahil usapin ito na may kaugnayan sa impeachment. Ito si Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala, suportado ng kilalang urban planner at architect na si June Palabox ang desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ipagpaliban ng EDSA Rehab. Hindi na rehab ito, rebuild na ito. Rebuild. Ipinaliwanag ni Architect Palafox na bagaman maganda ang planong i-rehabilitate or i-rebuild, dapat pag-aralan muna itong maigi at maglatag ng iba pang, parang sinasabi ni Architect, hindi pinag-aralan. At mailatag ng iba pang magandang solusyon, gaya ng pagtatalaga ng mga alternatibong ruta at pagbubukas ng mga exclusive subdivision na para sa daloy ng trapiko.
I agree with the President na i-postpone muna at pag-aralin ano-ano ang best alternatives. Sabi ko nga sa mga colleagues ko sa Palafo, when better is doable, good is not good enough. It's a good plan, we need it, but kailangan alternative route. Kasi po, ang EDSA functioning as 8 parallel roads. Because EDSA is major artery, minor artery, major collector road, minor collector road, access road to shopping malls, residential areas. Bago niya bumuo ng traffic management, dapat munang unahin ang pag-update sa mga plano at disenyo ng mga kalsada sa Metro Manila. Dapat bago ka gumawa ng traffic management, gumawa na ng updated good urban planning, then transportation planning, then traffic engineering, then traffic management. May hierarchy yan. Kaya sa transportation planning, dapat tignan ng land use. Kasi tinitingnan lang natin ngayon, supply side. Yung land use, yun ang demand side ng transportation and traffic. Maglagay sa... Ay, naputol ba yun? O, yun na yun. Yun na yun. O, yan ang tinig ni Arkitek. Mukhang nagkulang ng dugtong si Arkitek. Hindi niya masyadong na-arkitekto yung kanyang statement. Kanyang punto, ha? Yan po ang tinig ni Arkitek June Palafox. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Pati ako naputol, ano? Alamin natin, tanggap muna tayo ng isa pang report. Kamara, kumpiyansa na mas bubuti ang seguridad sa pagkain. Alamin natin ang report ni Patrol 30, Jelly Mendez. Jelly, go! Umaasa ang malaking kapulungan ng Kongreso na mas lalakas ang kalidad at kredibilidad ng mga serbisyong agrikultura sa bansa at bubuti ang seguridad sa pagkain matapos ang formal na pagsasabatas ng Republic Act No. 12215 o ang Philippine Agriculturist Act. Ito ang sinabi ni Camarines Sur 3rd District Representative Gabriel Bordado, ang principal author ng naturang panukala. Ikinalugod ng mambabatas ang pagpirma ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tinawag niyang significant milestone para sa sektor ng agrikultura. Sa tulong ng bagong batas, makakabuo ng Professional Regulatory Board for Agriculturists sa ilalim ng Professional Regulation Commission o ang PRC. Tututukan nito ang pagkakaloob ng lisensya, rehistrasyon at regulasyon ng mga agriculturists sa bansa at titiyakin na ang practitioners ay nakasusunod sa mga standard at ethical guidelines. Ang mga nakapasa sa examination at rehistrado sa PRC ay papayagan na legal na makapag-practice bilang agriculturist habang ang lahat ng mga provincial at municipal agri-offices ay dapat pamunuan ng mga licensed agriculturist. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. At tayo na mag-weather report. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Ito na! Para hindi kayo mabitin, atin ang alamin mula kay Daryl Justin. Oh, yeah. Yan na naman niya. Oh, yeah. Ayoko na imuestra kahapon. Nasagwa nga talaga. Hindi bagay sa akin. O bago mabitin ang lakad ninyo, makinig muna kayo dito dahil habagat pa rin po ang umiiral sa buong Luzon. Bago dakuan yung mga lugar na may mararanasan mga pag-ulan, eto, take note ha, mayroon pong low pressure area. May LPA po tayo ngayon. Huli itong namataan sa may southwest portion po, nasa may western section po ito. Eastern section po. Silangang bahagi po ng Eastern Mindanao at Eastern Visayas. Bagamat mababa pa po o unlikely o malabo ang tsansa na maging bagyo po ito dun sa kanilang tropical cyclone threat potential, inaasahan na maaaring kumilos ito pa northwest o pahilagang kanluran at medyo lalawak ang cloud clusters nitong nasabing LPA pero sa ngayon mababa pa ang tsansa. Makakaranas po ng habagat ang Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Batanes, Babuyan Islands, Zambales, Bataan, Palawan, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms. May ilang lugar sa Mindanao na nabanggit na mahahagip po ng southwest monsoon o hanging habagat.
Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte, Dinagat Islands at Surigao del Norte, kaparehas na kondisyon o lagay ng panahon dulot naman po sa trough o itong buntot ng nasabing low pressure area. Habang ang Metro Manila at lalabing bahagi ng Luzon ay bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin. Dulot po yan ng hanging habagat, may mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat, lalo na sa dakong hapon o gabi. Gaya parang kagabi ata, late last night o early kanina, umuulan po dito sa Metro Manila. Basa ang lansangan. Kagabi medyo mainit. Oo, medyo mainit. Pero parang nung madaling araw dati, dito ay naulan. Oo. Paglabas ko ng bahay ng mga 3:30 kanina, basa ang mga sasakyan. Oo. Kaya huwag ka muna kayo magpapa-car wash. Hindi ko... It's not Not it's not a advisable. wise decision. Ikaw din, wag mo na. Huwag muna kasi pag ako, sabi ko sa'yo, di ba pag car wash ako para umuulan? Paglabas mo ng mismong bubungan ng car wash, ayun na. Sabagay kasi pag nagpa-car wash ka, hanggang loob naman yan no? Yeah, yung loob mismo. May mga vacuum. And, pwede naman. Sa atin naman pong 3-day weather, dako na natin na magiging lagay na panahon sa mga pangunahing lungsod sa ating bansa. Metro Manila, asahan po natin na magpapatuloy ang good and fair weather conditions bukas. Holiday po, June 6. Pero may mga thunderstorms tayo all throughout the day ng Sabado at Linggo. 26 hanggang 33 degrees Celsius ang agwat ng temperatura. Medyo alanganin po kung magpaplano kayo ng outdoor na lakad. Metro Cebu, 26 hanggang 31 degrees Celsius. May mga araw din today, pero asahan ng mga pagkulog, pagkidlat ng Sabado-Linggo. Metro Davao, may mga pag-ulan ng Friday, Sunday, pero partly cloudy skies and good weather ng Sabado, 25 hanggang 32 degrees Celsius. Sumikat po ang araw, 5:26 ng umaga. Lulubog ito mamayang alas 6:23 ng gabi. At yan muna ang aking latest. Sa mga mag-long weekend yan, pwede kayo mag-enjoy, pero bear in mind, pagdating ng hapon o gabi, mataas po ang mga posibilidad ng pag-ulan. So, kung so bandang hapon o gabi mag-uulan? Yes. Dalhin nyo yung bagong jacket nyo. Iyon. Galing ba kay Kuya Will? Ay, jacket sino pa ba maiisip nila? Hindi ko nasusuot yung kanyang binigay na jacket. Balita ko, high quality. Kasi pinapasadya ni Kuya Will yan. Sadya yung mga jacket niya. Kahit yung mga kulay talaga. May supplier yan. Bakit di ko naramdaman yung jacket na yan? Ay, nako, makahingi nga. Bigyan ng Jackie Chan. Yan ang muna aking latest weather report. Whether you like it or not, ako po si Darryl Justin, nakukuha ng jacket. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not, DWIZ Weather Report. Ronda Pilipinas. Tuloy-tuloy mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Over-the-counter payment. Mawawala na daw yan sa MRT at LRT. Gaano yan katotoo? Alamin kung fact or fake. Habang patuloy ang digital shift sa pampublikong transportasyon sa Pilipinas, marami ang nag-aalala sa inanunsyo ng Department of Transportation sa posibleng pagtanggala ng over-the-counter payments sa MRT at LRT. Ayon kay DOTR Secretary Vince Dizon na ang cashless turnstile ay ilalagay para sa automatic fare collection system kung saan maaaring gamitin ng iba't ibang uri ng pagbabayad, kabilang ang debit o credit card at e-wallet options. Totoo nga bang tuluyan nang mawawala ang over-the-counter payments kapag naisakatuparan ang cashless payment? Tara, alamin natin yan sa fact or fake. Alamin mo na kung tama o mali, kung totoo o hindi. Walang peke. DWIZ Fact or Fake. Ayon sa Department of Transportation, simula July 2025, sisimulan na ang pagpapatupad ng cashless fare payment system sa MRT3, LRT1 at LRT2. Pero hindi nito ibig sabihin na aalisin na ang pagbabayad ng cash sa mga ticket booths. Kaya ang balitang mawawala na ang over-the-counter payment sa mga pampublikong tren ay fake. Hindi mawawala ang cash payment, kundi dinagdagan pa. Magkakaroon ng mas maraming opsyon para sa mga pasahero, digital man o traditional. Meron kaming parating na mas gaganda pa lalo, no? Ito na yung cashless turnstile, meaning yung turnstile na pwedeng tumanggap ng iba't ibang klaseng payments. I think mga bandang July ito, no? If I'm not mistaken, i-implement na natin sa MRT at sa ibang mga tren natin. Yung alam ko pati credit card pwede na, itatap mo na lang, o yung phone mo itatap mo na lang. Hindi ka na kailangan bumili ng beep. No? Nakikita na naman natin ito sa ibang bansa. So, yun ang sabi ng Pangulo, gawin na natin yung
mga modern facilities sa ibang bansa dito para sa mga kababayan natin. Ito ay para sa mas mabilis, epesyente at flexible na biyahe para sa lahat, anuman ang paraan ng iyong pagbabayad. At para sa Fact or Fake, Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag magpapaloko, huwag magpapagancho, huwag magpapascam. Bawal! Bawal ang piki. DWIZ, Fact or Fake. Ronda Pilipinas. Lord Junior. Ronda Pilipinas. Reminder, paalala para sa mga taong nakakalimot, ha? Isang reminder po para sa ating mga kababayan, sa lahat ng mga Pilipino sa Pilipinas, huwag matakot. Magpakonsulta sa tuwing makakaramdam ng sakit, ha? Magpa-check up kayo. Dahil may PhilHealth na siguradong aalagaan ng kalusugan mo, kalusugan ko. Lahat tayo miyembro at sigurado po sa benepisyo. Pumunta lamang sa mga accredited consulta package provider para makapag-avail ng konsulta package. At para sa karagdagang impormasyon, bumisita lamang sa kanilang website na www.philhealth.gov.ph at pindutin, huwag kalilimutan, click to call icon. Dahil Pilipino ka, may PhilHealth ka. Ronda Pilipinas. Pilipinas, tanggap tayo ng mga reports. Ipinasa ang daily minimum wage hike bill ng Senado mas praktikal. Ayon sa isang senador, alamin natin ang report ni Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Ate Sally, go! Interesado si Senate Committee on Labor Chairman Senator Joel Villanueva na malaman kung ano naging basihan ng ipinasa ng Kamara de Representantes na 200 peso daily minimum wage bill. Ito'y dahil naniniwala si Villanueva na mas practical at convenient ang naipasa sa Senado na 100 peso daily minimum wage bill para sa mga manggagawang Pilipino. Ayon kay Senator Villanueva, bagamat handa siyang tanggapin ang bersyon ng mababang kapulungan, ngunit nagbabala ito na maaaring malagay ang Pangulong Marcos sa isang mahirap na sitwasyon. Dahil hindi rin isinasaisantabi ng mambabatas ang magiging kalagayan ng business community, lalo na ang mga employer na magpapasahod. Ito si Patrol 19, Sally Ortega Bueno, para sa impilang metodong lakas sa DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Tuloy-tuloy mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. Meron po tayong bisita dito at binisita nila ako. Alam niyo naman pagkasikat, binibisita talaga yan. Pagka sikat sa pamilya mo, sikat sa mga fans, hi fans, binibisita talaga. Hindi, anong mga nakaraang araw, ang pinag-uusapan natin mga kape-kape, di ba? Di ba, ang warning ko sa inyo noon, pagka kayo kape ng kape, delikado sa mga health ninyo. Baka mamaya, nanginginig-nginig na kayo dyan, nakakaramdam na kayo ng mga high blood dyan, hindi nyo pa alam. Okay, meron ho tayo mga produktong isasuggest sa inyo, baka pwede ninyong subukan. At ngayon, aalamin natin kung ano yung personality, paano nangyari, paano nila naisip itong produkto na to. Lahat naman ho ng produkto sa buong mundo, ang intensyon ay tumulong sa kapwa Pilipino. Lahat po yan ang gusto nila sumuporta at tumulong sa mga kababayan natin. Lalong-lalo na sa aking mga kaedad, mga working millennials. Di ba? Ang ano natin talaga palagi, it's always the kape. Oo, kaya dapat ito, itatry natin. Nasa live po sa studio ang mga kasama po natin, events coordinator ng Rhodesian Sales Corp. Tama na, Rhodesian Sales Corp. Si Mr. Neil Mercado. Mr. Neil, magandang araw. Good morning, sir. Good morning po. Can I call you Neil na lang? Yes, please. Ganda please. ng pangalan mo para artista. Armstrong, sir. Armstrong. Oo nga eh. Armstrong. Neil Mercado. Ayan. Politiko. Pinangungunahan ni Neil Mercado. At kasama niya po ang events coordinator din po ng Rhodesian Sales, si Miss Phoebe Villa. Yes. Ito ba walang R talaga to, Miss Phoebe? No. Walang R? Oh, wala. There's no R.
No R. Okay, pag-usapan natin kasi kanina nabanggit ko kanina ang pag-uusapan po namin ngayon ay Guyastin. Guyastin Coffee. Yan, Guyastin kasi alam niyo naman no ang henerasyon namin ngayon mga kabataan, it's always the coffee when we're going to talk about something, meeting o kaya anong tawag doon sa ano? May tawag doon ngayon, hindi na eyeball eh. Anong tawag doon? Hindi na eyeball ang tawag sa mga, kasi nung panahon ko eyeball na, di ba? Kumbaga, Meet up ba? Meet up yata dati rin eh. Dati rin eh. Eyeball, ano na yung term ng mga millennial ngayon? Hindi nyo rin alam, mga gurang yung mga kasama ko rito kasi. Parehas na rin. Mga gurang din yung mga kasama ko. Pag-usapan natin, Neil, paano ba na, ano ito? Paano na isipan ng Rhodesian, no? Rhodesian. Na to come up with a product like Guyastin. At saka, ano ibig sabihin ng Guyastin? Guyabano ba yan? Guyabano and mangosteen. Yan. Yung mga fruits na mga health fruits to Okay. Guyabano, kilala ng mga Pilipino yan. Tapos mangosteen, kilala na rin ng Pilipino yan. Lahat itong mga to ay kinukonsum talaga ng isang pangkaraniwang Pilipino at pangkaraniwang pamilyang Pilipino. Correct, sir. Okay. Correct, sir. The background. Ang Guyastin, it was developed, naisipan to ng Rhodesian Seals Corporation. Ang Rhodesian Seals Corporation kasi, headed by our President and CEO, Sir Charles P. D., is a health advocate. Health advocate talaga siya. He's more on looking for alternative products na pwede nating ibenta sa merkado. Then, inisip niya yung maging healthy talaga yung lahat ng mga Pilipino. Yun talaga mission ng... Yung habang kinukonsumo, healthy. Healthy talaga. Parang hindi maano yung health mo. Oo, kasi hindi tayo dapat habang, syempre, yun nga, sabi mo kanina, we're not getting any younger. Yan, no. So, syempre, ang hinahanap natin dito, yung ano yung pwedeng makatulong sa atin para it will take us na maging active, yung healthy living tayo. May healthy lalong-lalo na ngayon, yung lumabas na survey ngayon, di ba? Yung study ngayon na ang mga Pilipino depressed because of the work. Because of the work, talaga. Totoo Tapos yan. hindi natin namamalayan sa mga pag-inom natin ng mga hindi healthy na coffee na harm yung ating na-harm. Na-harm talaga eh, no? Na anong tawag sa Tagalog? Naapektuhan talaga eh. Nang masama. Masamang epekto sa ating katawan. Masamang epekto. So sa pamamagitan ng Guyastin, makakatulong na malaki. It will be a beneficial dun sa healthy habit at healthy living ng every individual, lalo tayong mga Pilipino. Kasi talaga tayong mga Pilipino, kilala tayo kahit... Saka makapit tayo eh, no? Oo, kasi nasa tropical country tayo. Pero ang nakakatawa dahil... Ang init-init na nga dito, kape pa tayo ng kape. Summer, di ba? Pag summer, naghahanap pa rin tayo, kape pa rin ang ininom natin kahit summer. Kahit na mga kwentuhan, mga meetings, correct. It's always coffee in work. All coffee. It's always coffee in family, in outing. Yes. Kahit na mainit ang araw, paglabas mo, nagkakaping mainit pa rin. Lahat nagkakape pa rin talaga. Tama, no? Tapos ano pa nga, may mga chances na kahit sabi nga, di ba, bawasan daw yung kape. Kasi magpapalpitate ka, baka maging acidic ka. Pero, syempre, tayo nga mga Pilipino, we love coffee talaga. We love coffee. In any way, malamig man yan o mainit. Kape diba? pa rin talaga. Oo. Saka parang umpisa pa lang ng talk, umpisa pa lang ng meeting, wala ba tayong pakape dyan? Kape. Kaya nga kanina, pagdating namin ito, in-offer sa amin, water or coffee? Sagot namin, coffee. Coffee talaga. Saka kahit mapapatay o mabuhay, kape pa rin. Coffee pa rin talaga. Oo, sir. Ganun talaga. Pag-usapan natin, Miss Phoebe. Can I call you Phoebe? Sure. Yan. Phoebe, available yung saan mabibili? Ito ba available kahit saan sa Pilipinas? Yes, we're available at Mercury Drug and select drugstores around. Ako, mapapalaban yata ako rito. Sige. English. Okay. Yes. So we're available at Mercury Drug and select drugstores around the nation. And you also consider the time availability because it's available in the convenience store like you've mentioned Mercury Drug and also in the... Is it available sa mga sari-sari store? Phoebe? For now, wala pa naman. Wala pa naman. For going there. Kasi we would like na mababa talaga for the masses, sa mga masa, makakuha talaga sila dahil yung healthy component talaga ng Guyastin, yung more namin in-introduce, magi-aware lahat yung mga consumers regarding sa brand namin. Kasi sir, just to add lang, for Guyastin, bukod sa mangosteen and guyabano, ang added non-nutritive sweetener nito is stevia.
So again, it's What's healthy the pa stevia? din. Stevia. 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 Ano yung stevia? Stevia is a fruit, it's a plant-based siya, pero kahit sir yung dahon pa lang ito, pag tinikman mo medyo matamis-tamis siya. So yun yung it's a ginagamit substitute natin. for sugar that's more But healthy. it tastes like, like regular coffee. Yes. How does it taste? What's the taste? How can you differentiate the taste of Guyastin from other brands or products? It's a good question. Well, it has a little sweetener in it with the stevia, so it's sweet and it has a little cream in it. Filipinos so like that. Yeah. Yes. No? It's super. I guess it's made for the Filipino taste buds actually. And you can also make out of it the cold coffee and hot coffee. Yes. Perfect for the family and office use. Yes. You know naman the Filipinos, di ba? Yes. You're a Filipino? Yes, I'm Chinese Filipino. Oh, Chinese Filipino. Oh, Oh, di ba? I forgot to add, we're also available online as well through HMAC they can Online. also purchase online. Yes, so if you're not able to make it to a Mercury Drug, we can also provide through online. How about Shopee, Lazada. other convenience stores like Mercury Drug? Is it coming soon that this product will be available to them? Hopefully, yes, coming soon. And we're Hopefully. talking about not just in Metro and Mega Manila. We're also Nationwide. We're nationwide. Nationwide, no? yes. Luzon, Visayas, and Mindanao. And as Sir Neil mentioned, you can do it for hot coffee or Cool. iced coffee. Actually, I know a lot of people who prefer it iced than hot. So Oo nga. Well, it depends on the age. Ouch, ouch. Ouch, 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 sabi ni Neil. Okay, like how many coffee, the maximum coffee you need to take, or is it you can take as many as you want, the coffee? I mean the Guyastin. You can take it in the morning, in the noontime, or in the evening? I personally drink it all day. Ah, really? Yeah. Oh, tingnan mo For her. nga yan. For her. Tingnan mo yan. Sa atin, Sa atin, siguro normally tatlo or twice or thrice a day. siguro twice Possible. pwede na Twice yun. na no? siguro yun. Twice. Pero pag sa age ni Phoebe, Pwede pa to. pwede pa to, no? Pwede Mula pa. Do you understand Tagalog? Yes, I Yes. Oh, that's understand. good. So kape-kape, especially when you're going out and you're with your family, your friends, with your co-office workers, you always have the Guyastin. And also, the good thing is, pwede natin itago yan sa mga bags Yes. natin. Naka-sachet kasi siya. Sachet. Okay. Okay, very good. You want to add something pa with our Phoebe, you could add... Huh? No, That's it daw. O sige, an invitation na lang to try our product, and siguro one day baka pwede natin lagyan yung baso ko ng Guyastin so I can try it also. of Pupunta course. lahat dito, sir. Pupunta lahat dito ang Guyastin. Yan! Yes. Yan ang sinasabi ko. Okay, Pupunta tayo. Phoebe, you can invite our listeners and viewers and followers to purchase the brand. Sure, yes. You can find Guyastin coffee at Mercury Drug as well as online. Please try it. Leave us a review online. We're also active on Facebook and Instagram. If you want to chat, you can also message. I'll be the one responding. Ah, really? Yes. You will answer any time of the day? Yes. Maybe. Ah. If I'm up, yes. Oh, siguro there's a team who will handle the... No. Pero pag kayo ang nag-message, mention nyo lang yung name nyo, Phoebe will answer. Yan. Yes, of course. Okay. Okay, Sir Neil, invite natin yung mga kababayan natin na hindi lang sa Metro and Mega Manila, sama na natin Luzon, Visayas, Mindanao. Available ba ito sa ibang bansa? May mga nagdadala na. Okay, May mga okay, nagdadala na. So, para po sa lahat ng mga Pilipino, Luzon, Visayas, and Mindanao, punta tayo sa tangkilikin natin yung local products. Tama. So, ang Guyastin, Guyabano, Mangosteen, all in one plus stevia. So, tatlong components of a healthy habit para gawin nating maging healthy ang mga Pilipino. Take Guyastin, Yun. available in all Mercury drug outlets, Luzon, Visayas, and Mindanao, buong nationwide. So, Yeah. that's it, sir. How Thank you about very there are my last question. If there are listeners, millennial business people, and they want to, distribute the Guyastin, where do they go? Do you have a phone number, and you have a website that they can contact? You could reach out to us through Facebook, through DMs, Instagram DMs as well. Okay. What's the name of the Facebook? Ano yung pangalan ng Facebook natin? Guyastin. Guyastin Official. Guyastin Official. And the color of the brand? It's pink and green.
Bigyan niyo ako kasi Yes, of course, sir. pakita ko mamaya para kahit papaano ma-familiarize yung mga kababayan natin. Yes, sir. Sure, yes. Yan. Okay na. Pag ano, sir, papadala Ito. tayo dito, sir, Yan yung coffee. Ayan. Yes. So yan po yung you can do it with the cold water. Ano nang tawag doon? Iced coffee nang tawag doon. coffee. Iced Parang coffee. yung panahon natin frappe, hindi ba frappe? Frappe nung araw, sir. Frappe. Ngayon, iced coffee. Iced coffee na. And with hot water also. Yes. Thank you very much for joining us sa Ronda Pilipinas. Maraming salamat. And we'll see you more of you Yes, sana we'll in the visit coming again, sir. days and weeks and months and years. Thank you very much, Thank you so much. Miss Phoebe and Sir Neil. Thank you very much. Junior Ronda Pilipinas. Tuloy mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas at hanggang po tayo ng isang report. Mount Kamuning Footbridge grabe naman, pinagigiba naman. Hindi naman, may rason naman kasi si Pangulong BBM dyan dahil ang dilim-dilim dyan sa gabi. Tapos pagdating ng ulan, ang dulas-dulas. Kaya delikado yung mga kababayan natin. Hindi naman pinagigiba, pinaalis. Sabagay parehas din, gigibain din yan. Pinagigiba ni Pangulong Marcos. Alamin natin ang report ni Patrol 13, Gilbert Perdes. Gilbert, go! Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Transportation o DOTR na gibain ang tinaguriang Mount Kamuning Footbridge sa EDSA, Quezon City at palitan ito ng mas madaling tawirin na overpass para sa mga pedestrian at commuters. Ayon kay DOTR Secretary Vince Dizon, malinaw ang naging direktiba ng Pangulo na palitan ito ng mas maayos na tawiran. Anya, nais ng Pangulo na tiyaking hindi nahihirapan ng mga mamamayan sa paggamit ng pampublikong pasilidad tulad ng mga footbridge. Ang Mount Kamuning Footbridge ay naging sentro ng biro at mga memes online dahil sa sobrang taas nito na tila ba isang bundok na kailangang akyatin ng mga commuter araw-araw. Samantala plano naman ng DOTR na palitan ito ng mas mababang overpass na may elevator at konektado naman sa GMA Kamuning EDSA bus station upang mas madaling ma-access ng publiko. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang may todong las. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala para sa ating balitang pampalakasan, dating Senador Manny Pacquiao puspuso na sa preparasyon para sa kanyang boxing comeback. Alamin natin mula kay Ian Articona. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Nagbabalik! Opisyal ng inanunsyo ni Manny Pacquiao ang kanyang pagbabalik sa professional boxing sa edad na 46 anyos. Makakalaban niya si WBC welterweight champion Mario Barrios sa darating na Hulyo 19 sa MGM Grand Garden Arena sa Las Vegas. Ito ang kanyang unang laban mula nang matalo kay Yordenis Ugas noong 2021. Sa kabila ng 4 na taong pamamahinga, nananatiling kumpiyansa si Pacquiao sa kanyang kondisyon. Ayon kay Manny Pacquiao, I always stay in shape, but once I started seriously working out again, I realized that I still had that passion and ability in me. I feel good and I'm ready to do it again. Inamin ni Pacquiao na muling nabuhay ang kanyang passion sa boxing. Bagamat may pangamba sa kanyang edad at laki ng kalaban, kumpiyansa si Pacquiao sa kanyang kondisyon at suporta ng pamilya. Kung magwawagi, siya ang magiging pinakamatandang welterweight champion sa kasaysayan. At yan ang aking sports news. Ian Articona, nagbabalit ng tama, naglilingkod ng tama. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store. You can watch it also on arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports. Gaming for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Ronda Pilipinas. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Samantala, Michelle D. nahagat sa mukha ng kanyang alagang aso. Showbiz balita mula kay Anton. Para
Para sa aking balitang showbiz, sinakmal si Michelle D sa mukha ng kanyang alagang aso noong Tuesday, June 3. Nalaman ito ng publiko na mag-post ang beauty queen sa kanyang Instagram account ang kanyang black and white picture kung saan makikitang may nakalagay na ghost pod pa ang kanyang mukha sa bandang ilalim ng kanang mata at sa bandang baba. Sa isa pang post ng beauty queen na isang video, makikita naman ang pagpapagamot niya sa isang clinic. Nilagay ito ni Michelle ng caption na, "No matter how much we love your fur babies, never underestimate dog bite, act quickly." May isa pang post si Michelle kung saan sinabi naman ito na, "May unexpected Tuesday plot twist, sa mukha ko pa talaga." Una rito, agresibo ang gobyerno sa pagpapaalala tungkol sa fatality ng rabies sa mga tao. Noong nakaraang taon, umabot sa 426 na biktima ng rabies ang binawian ng buhay, kaya't paulit-ulit ang panawagan ng DOH na agad magpabakuna kung sakaling nakagat o nakalmot ng mga alagang hayop o kaya mga stray animals. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang may todong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo Plus, download Bingo Plus app now on Google Play and Apple App Store for a chance to win up to 312 million pesos jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya, plus sa panalo. Gaming is for 21 years old and above only. Game responsibly. Keep it fun. Ronda Pilipinas. Uy, ayaw i-refund ang nabili mong expired na pagkain sa grocery? Ala, alamin ang kaparusahan mula kay Angelo Bainyo. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito. Tumangging i-refund ang nabili mong expired na pagkain sa grocery? Nako, bawal ito. May mga pagkakataon na kapag tayo ay namimili, basta na lamang natin kinukuha ang produkto at nakakalimutan nating tingnan ang expiry date nito. Pero paano kung sa pag-uwi mo lang napansin na expired ang binili mong produkto at ayaw itong i-refund ng tindahan na pinagbilhan mo? Nako, alam mo bang labag sa batas yan? Malinaw sa Republic Act No. 7394 o Consumer Act of the Philippines na isang mandato para sa mga tindahan o establishmento na nagbebenta ng pagkain na siguraduhing hindi expired ang produkto na kanilang ibinebenta. Alinsunod sa batas, nararapat lamang na palitan ng tindahan o ibalik ang binayad ng mga mamimili para sa produktong hindi na dapat ibinebenta dahil maaari itong makasama sa kalusugan. Kung nakabili ng expired na pagkain, ang mamimili ay dapat dalhin ang expired na produkto sa grocery kasama ang resibo nito. Karapatan din ng mamimili na humingi ng refund o humingi ng kapalit na bagong produkto. Kung tumanggi na i-refund ang nabiling expired na produkto, maaring magreklamo sa tanggapan ng Department of Trade and Industry o sa Local Consumer Protection Office sa inyong lugar. Kaya sa lahat ng negosyante sa food industry, dapat bukod sa quality ay kaligtasan ng mga customer ang inyong top priority. Sumunod sa batas para hindi ka masabihan ng, nako, bawal ito. Ronda Pilipinas. Totoo nga ba na mas na-attract tayo sa taong hindi sigurado sa atin? Tara, let's prove it. May nagsasabi na ang kawalang katiyakan sa damdamin ng isang tao ay nagpapalakas ng atraksyon. Mas tumitindi ang interes kapag hindi tiyak kung may nararamdaman ka ba talaga. Totoo nga ba ito? Tara, let's prove it. Bago maniwala sa mga claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It. Ayon kina Dr. Erin with Church, Dr. Timothy Wilson at Dr. Daniel Gilbert na ang mga kababaiang hindi tiyak kung gaano sila kagusto ng isang lalaki ay mas naa-attract sa kanila kumpara sa mga siguradong gusto sila. Ang konsepto ng playing hard to get ay may kaugnayan sa uncertainty. Ayon kay Dr. Nathan Heflick na ang pagpapakita ng hindi ganap na interes ay maaring magpataas ng atraksyon ng iba sa atin. Ayon naman kina Dr. Gurit Birnbaum at Dr. Harry Rees na ang kawalang katiyakan sa damdamin ng isang partner ay maaring magpababa ng sexual desire at magdulot ng emotional distance. Nakakakilig man minsan ang uncertainty sa simula ng relasyon. Hindi ito sustainable sa long term. Ang pagiging unsure ng partner sa feelings nila ay maaring magpababa ng intimacy at magdulot ng emotional distance. Kaya naman payo ng mga eksperto sa long-term relationship, mas mahalaga pa rin ang trust, clarity at open communication.
Pilipinas. At bago tayo magpaalam, tayo muna magpatama quote of the day. Pag pinagsabay mo ang sipag at tiyaga, sigurado may nilaga. Hindi, siguradong may resulta. Ayun. Sipag at tiyaga. Lumalangoy ka pa sa dagat ng basura. Ayos ka na. Pagdating ng araw, senador ka na. Ayan! Maraming salamat, Pilipinas. Yan ang kabuuan ng mga balita at impormasyon sa Ronda Pilipinas. At antabayanan po ang susunod na programang Yes, Yo, Topacio with Miss Juvie de Guzman. Maraming salamat, Pilipinas. Ako ang iyong naging tagapagbalita. Ako si Dennis. Posibleng magkasunduan. Senador Dennis Antenor Jr. nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Di na pwede